Nakakalungkot itong nangyari ngayong linggo, kahapon lang, August 18. Itong pamamaril sa loob ng paaralan sa isang universidad sa junior high school department ng Zamboanga City University. Naging presko uli sa mga isipan ng mga taga-Tacloban ang nangyaring pamamaril din noong nakaraang Hunyo sa loob ng San Jose National High School. Parang ganun na ganun ang nangyari. Estudyante ng mismong paaralan pumasok na may dalawang baril. In this case sa Zamboanga ito, isang estudyante lang na may dalawang baril pumasok sa paaralan at namaril ng kapwa mga estudyante. Nagkakasunod-sunod na ito na mga pangyayari na mga estudyante na mamaril sa loob ng paaralan. Nangyari ito at nangyayari ito ngayong panahon na kung saan ang mga bata, mga estudyante at that ay lulong sa mga online games. Online games. Noong mga unang panahon na panahon ng mga kabataan, ng panahon ko nung ako'y bata pa, wala namang ganun eh. Mga batang estudyante na pumapasok sa paaralan, namamaril ng mga guro, namamaril ng mga estudyante. Walang ganun eh. Ngayon lang ito, in this era ng mga online games. Palagay ko may malaking kinalaman dito sa mga pag-iisip at mga galaw ng mga bata, itong pagiging lulong nila sa mga online games. Yan, pag-usapan natin mamaya, online games. Itong nangyari kahapon sa Zamboanga University na kung saan ay, in particular ito sa Ateneo de Zamboanga University sa Junior High School Department na naroroon sa Barangay Tumaga, Zamboanga City. Umaga rin ito nangyari. Kahalintulad din ito nung nangyari sa San Jose National High School sa Tacloban City nung Hunyo. Nitong Hunyo lang, Agosto tayo ngayon. Parang may pattern ang kanilang delivery. Ang tingin ko dito ay parang mission sa kanila. Nasa ganitong oras, sa ganitong estilo, ito ang gagawin mo. Tingnan mo yan. Isang grade 9 na estudyante na nakilalang si Muhammad Mael Jalani, isang top 1 sa kailang paaralan. Top 1. Ibig sabihin talaga marunong ang batang ito. May pagmamalaki ng magulang sa pagiging bright sa kanyang paaralan. Top 1 nga eh. Pero bakit humantong sa ganon na ang isang top 1 na estudyante ay kukuha ng dalawang baril at mamamaril ng kapwa mga estudyante, pati guro. May binaril din na guro eh. Hindi lang tinamaan, pero tinarget ang guro. Hindi lang tinamaan. Pero yung dalawang estudyante talagang bulagta. Patay. So, hindi mo ma-imagine na isang top 1 na estudyante ay magagawa ng ganun na krimen sa loob mismo ng paaralan. Normal ang mga gagawa yan ay mga depressed na estudyante na hindi makapasa-pasa o kaya binabagsak sa kanilang paaralan. Mga extreme cases yan na ang mga depressed na estudyante na hindi makapasa, hindi maipasa o kaya galit sa guro ay gagawa ng ganyan. Pero ito top 1. Ibig sabihin magaling siya sa loob ng paaralan. Ano kaya ang rason bakit niya nagawa yon? Na mamaril. Pumasok itong bata, for sure naman ito, dumaan ito sa gate. Ang tanong ngayon, bakit nakapasok yung bata na hindi man lang na detect ng mga gwardya? For sure may gwardya yan eh, universidad eh. Bakit nakapasok yung bata na may dalawang baril, isang maikli, pistol at isang mahaba?
Kung sa pistol, yung maliit, yung handgun, may tatago, pwede. May tatago. Pero Diyos ko po, yung mahaba, saan itinago? Mahaba mahaba. Parang Armalite. Maiksi ng kunti sa Armalite. Saan itinago yun? Paano dinala sa loob ng paaralan? Nag-disguise ba? Inilagay ba sa loob ng lalagyan ng gitara? Nag-disguise? May gitara kunyari o kaya tapos ipinalaman doon yung baril, ganun ba yun? Akin lang yun ha, hindi yun report. Akin yung analysis. Saan itinago yung baril? Bakit na ipasok? Mga ingot ba yung mga gwardya doon? Bakit nakalusot yung may ganong baril? Dalawa. At habang namamaril ba? Yung bata habang namamaril, nagtago ba yung mga gwardya? Palagay ko naman bilang isang universidad, hindi lang nag-iisa ang gwardya dyan. Magbilang ka dyan ng hanggang 5, baka meron. At kapag ka mga school guard, pagka mga security agency ng universidad or mga security guards na galing sa mga agency, usually may issued firearm din yan. Shotgun, long arm o kung ano pa man. May baril. May baril din yung mga gwardya. Anong ginawa nila habang namamaril itong estudyante? Yan ay isa sa mga tanong. Kagaya rin nung tanong nung nangyari sa San Jose, Tacloban, na may gwardya rin. Blue guard. For sure may baril din yun. Na hanggang ngayon nung tanong, hindi pa rin masagot ano ang ginawa ng gwardya. Nagtago rin ba? Hinayaan lang na mamaril yung mga salarin doon? Ito ang mga maraming tanong eh. Palpak na nga yung gwardya, nakapasok yung baril, baka nagtago pa. Hindi man lang pinigilan o kaya inassault din yung namamaril na estudyante. Bakit nakaganon? Ang problema dito, sa batang ito na namaril, nandamay pa ng kanyang mga magulang. Biro mo, yung kanyang tatay na isang empleyado, customs police, walang kamalay-malay, na mayayari ang kanyang trabaho dahil sa kagagawa ng kanyang anak. Kita mo yan? Anak ka. Hindi ka nag-iisip sa iyong mga ginagawa. Nadamay ang trabaho at kinabukasan ng magulang. Ano nangyari sa magulang? Yung tatay, sinibak ngayon sa pwesto. Hindi naman tinanggal mo, hindi naman tinanggal. Ibig sabihin, sinabak muna sa pwesto, dyan ka muna, steady ka. Di ka munang gagalaw, under investigation ka. Bakit sa under investigation? Kasi po, yung baril na pistola, yung pistol, issue yun. Ha? Yung kanyang maliit na baril, yung pistol, issue yun sa kanyang ama ng Bureau of Customs bilang isang customs police. At yung isa naman na baril, ay private naman nila na pag-aari, ayon naman sa report ay may dokumento naman, hindi naman siya illegal. Ang masama doon, ginamit ng bata yung dalawang baril. Kaya, nagkakaroon ngayon ng accountability yung tatay. Siya ngayon ang nananagot sa krimen na hindi naman niya ginawa. Well, looking at the other hand, meron din siguro lapses yung magulang sa pag-iingat ng baril sa kanilang bahay. Malay din natin, baka maganda naman ang pagkakatago ng baril doon sa kanilang bahay, pero talagang nginat-ngat siguro yung pinagtataguan, kinuha ng bata dahil may mission siyang gagawin. Malay din natin, baka naman yung tatay ay talagang itinago yung kanyang baril sa loob ng bahay na hindi basta-basta makukuha, ngunit kinuha pa rin ng bata
ng kanyang anak at ginamit doon sa krimen sa pamamaril. Dapat tingnan yun sa investigasyon. Kung paano nakuha. Kung talagang nakalagay lang dyan, parang nakalatag lang sa lamisa, na anyone can see it and anyone can grab it and fire it, ay talagang klarong-klaro ang lapsis nung may-ari ng baril. Pero ito, kung itinago tapos kinuha ng bata, ito ang dapat malaman sa investigasyon. Well, nagpapatuloy naman ngayon ang investigation ng ating mga otoridad. Kaya lang, wala na. Dalawa yung batang namatay. Kung dalawa yung batang namatay, ayon sa naglalabasan ng mga report, marami kasing naglalabasan ng mga report eh. Marami nag-uunahan sa report. Kaya ako, very careful ako kanina sa pagkukuha ng mga data. May lumabas pa nga ng mga report na may gwardya. 2 gwardya na bumulagta. Naka-uniforme pa. Nag-circulate yan sa media, sa social media. Iyon naman pala, nung aking i-fact check, yung picture na nagkakalat doon sa social media at nakabalandra doon yung 2 gwardya na kung tingnan mo ay bulagta at patay, yun naman pala ay bahagi ng isang drill nung unang buwan. Drill yun. Ibig sabihin, wag makatotohanan ang pangyayari. Drill lang, drill practice ba? Picture yun noon, nung drill. Yun ang nakita ko sa aking fact-checking kanina. So hindi totoo yung balita na may 2 gwardya na bumulagta nitong pamamaril sa Zamboanga sa kahapon, Agosto 18. Mali yun. Ayon sa official report ng PNP, 2 bata lang ang namatay. At yung namaril, yung shooter, matapos daw mamaril, ay umakyat doon sa medyo mataas-taas na palapag at di umano umakyat doon sa mataas-taas na palapag at doon di umano nagpakamatay o nag-suicide. So, kung gano'n ang nangyari, kung 2 ang kanyang napatay tapos siya ay nagpakamatay, ibali 3 silang lahat. Mas mabuti na lang ang ginawa niya na nagpakamatay siya kung ganon. Kasi kung buhay siya ngayon, yung batang yun na shooter, itong si Muhammad Mail Jalani, ay marami siyang sagutin sa kanyang buhay. Namaril, nagdala ng 2 baril, namaril, nakapatay ng kapwa mga estudyante. Kaya siguro minabuti niya na magpakamatay. Maliban na lang, yung kanyang pagpapakamatay ay kasama sa kanyang misyon. Sa kanyang misyon. Alam mo kasi, kahapon pa ako nag-iisip, ito bang ginawa ng bata? Hindi na ito masyadong bata eh. Kung grade 9 ito, binata na to. Ilan ba ang edad ng grade 9? Grade 9. Napapaisip ko kasi, noong unang nangyari ang pamamaril sa San Jose National High School noong June, kailan nga ba yung sa June? Yan, June 22. Yung sa June, June 22, nangyari yung pamamaril sa Tacloban City National High School naman, kung saan 3 ang namatay, 2 ang mga shooter na mga 14 years old at 15 years old. Gamit ay calibre 45, ay 9mm at caliber 38. 3 patay, mga buhay yung shooter. Nakakulong ngayon. Pero hindi yung kulong na regular kulungan, nasa pangangalaga ng DSWD. Naalala ko kasi nang lumabas ang investigasyon doon sa Senado, nung pinatawag noon ni Senator Risa Ontiveros, imbitado doon yung ating mga cybercrime, yung DICT, yung sa communications, sa mga online. Napag-usapan doon ang maraming mga online games, lalong-lalo na itong violente na Gorebox
na ito yung klaseng laro online na nagtutulak ng extremism. Na kapag ikaw dyan ay nalulong dyan, ang labas mo isa kang terorista. Mamamatay tao ka. At napag-isip-isip ko na kung biktima yung mga taga-dalawang San Jose na mga bata na namaril din, nakapatay ng 3, lumabas kasi na ang hilig ng isang bata ay maglaro ng Gorbox. Itong Gorbox na ito, notorious ito worldwide. Sa Amerika, sa Canada, kung saan-saan, iniimbestigahan ito ngayon. Patuloy ang ginaganap na investigasyon dahil ito ay nagtutulak ng extremism sa mga bata. Violent ang mga laro nito. At tingnan nyo, ako nakakita na ko Ang kailangan mga laro, talagang puro pamamatay, pamamaril. At pumapasok sa mga kung saan-saan, eskwelahan, mga building. Ang kailang laro ay pinapatay nila yung mga tao. Tapos, ang ending, mag-suicide yung shooter. Kaya napapaisip ako, ito kayang ginawa ng bata sa Zamboanga, hindi kaya ito biktima ng online? Na binigyan siya kasi may mga doon, may mga mentor doon, mentor sa kalukuhan, diyan sa Gorbox na yan. Parang commander mo sila na ikaw ay sundalo nila at ikaw ay uutusan na gawin ang ganito, ganyan para makapasa ka, para matanggap ka na sa kanang certified Gorbox soldier or fighter, something like that. Kaya naisip ko na baka yung bata na yun ay binigyan ng mission. Na sige, this will be your mission today. Ha? Mission mo ito. Bago magpasukan, bago magtapos ang araw, umaga pa lang tumira ka na. Mga ganon. Kasi kung titingnan mo yung bata, pareho ang nangyari ng San Jose National High School at nung Zamboanga. Paano nangyari? Ito. Sa isang bagay, nagkapareho sila ng estilo. Yung sa San Jose, habang sila ay nagpre-prepare, umaakyat doon kung saan sila papasok para pumasok sa paralan na may dalang baril na hindi sila madetect ng gwardiya. Naka-live stream sila. Nag-Facebook live sila. Naka-live stream ang ginawa nila pagpasok at paghahanda. Sa San Jose ito sinasabi ko. Kaya lang, nung time na sila'y namamaril na, hindi na naka-live. Pero yung paghahanda nila at ang kailang pagpapasumaling na sila ay aatake, naka-live yun. Naghahanda sila, pakita pa yung baril. Diba? Pero nung mamaril na sila, siguro wala nang time para mag-live, ay hindi na naka-live. Pero ginawa pa rin nila ang mission na mamaril. Ha? 3 patay sa San Jose ito. National High School noong June 22. Itong sa Zamboanga naman, kahalintulad din, kakaiba. Ha? Itong sa Zamboanga naman, kahalintulad din. Isang tao nga lang pero 2 baril. Nag-live stream din. Naka-live stream. Naka-Facebook live habang siya'y namamaril. At nung tiningnan ko yung screen ng kanyang live, ay parang ganun na ganun ang nakikita mo sa Gorbox. Sa screen makikita mo lang yung bahagi ng katawan ng baril, lalo na sa may nozzle part na pumuputok at tinatamaan yung target. Ganun nakikita mo sa screen. Kasi yung bata, yung si Muhammad Mail Jalani, nagsuot ng body-worn camera na nakakunik sa live. Naka-live stream. So habang siya'y namamaril, naka-live, kitang-kita ng buong mundo. May mga bata nga akong na-encounter na nakita nila naka-live yung pamamaril. Akala daw nila talagang online game. Ito totoo na pala. Live na live talaga na mga tao pinapatay, binabaril. Kita mo yan? So, napagtanto ko na baka itong mga ginagawa na mga ganito ay mga mission ito sa kanila ng mga loko-loko nilang mga
mentor sa kalukuhan dyan sa mga online games na yan na mga Gurbox. Marami yan, hindi lang Gurbox. Roblox, Gurbox, marami pa yun eh. Nung unang report, napangalanan ko yun eh, na mga online games. Nasa Facebook yan ng Radyo Abante SJTV. Na-post ko yun. Marami na pangalanan doon. Pero number 1, itong Gurbox. Ito ang notorious worldwide na iniimbestiga ngayon ng FBI. Dapat din ito siguro sa atin tingnan ito. Lalong-lalo na yung mga bata na mahilig sa online, isa-isahin dyan sa bawat classroom. Ano ba yung mga klaseng online games ang iyong nilalaro? Para malaman lang ng bawat paaralan na itong mga batang naglalaro ng ganito ay ito ang dapat bantayan. At try to seek, humingi ng medical intervention mula siguro sa mga psychiatrist na igiya itong mga bata na ito o kaya mga magagaling na guidance counselor na magpapalubog. Kasi tingin ko mga bata ngayon lubog na sa kumunoy ng karahasan ng online games na yan na Gurbox. Kawawa itong mga bata. At tingnan mo yung si Muhammad Mail, pumatay, pagkatapos siyang makapatay, nagpakamatay din. Ay siguro tingin ko, yun ang mission sa kanya. Pag ikaw ay nakapatay na, ang ending yan, ikaw naman magpapakamatay para pasado ka. O pasado ka nga, pero patay ka naman. Anong mangyayari pa? Di wala na. Baka ganun ang mga mission. Kasi bawat mission may gagawin ka. Tapos tatawa-tawa naman itong mga loko-lokong mga itong mga mentor na mga gago. Tawa-tawa dahil nasatisfy nila mga katuhan nila mga alimpatakan, mga lurong nila. At yung pagla-live siguro, requirement din yun para makita nila ng mga loko-lokong mga mentor nila na talagang ang biktima natin, yung ating ano ba tawag ito? Trainee. May isa pang term dyan, hindi ko lang mahagilap sa dila ko. Para masabi lang na ang kailang trainee ay ginagawa talaga yung instruction nila at nang makita din nila live yung ginagawang kalukuhan, krimen. Siguro tawa-tawang mga ungas na yun doon, palakpakan, satisfy ang kailang kato. Patay, nakapatay, tas patay pa yung trainee nila. Isa ito sa mga dapat tingnan. Lumalala na ito. Nagkakasunod-sunod. Saan pa kaya magkakaroon? Kanina lang, napunta ako sa mga paaralan. Para mga praning na naman ang mga paaralan. Pila-pila na naman, check sa mga estudyante. Yung dating blogger lang na nag-check, may alalay ng mga mga criminology students. Sine-check bawat bag ng mga estudyante. Kasi may nangyari na naman na karahasan nitong sa Zamboanga. Nagkakaroon ng trauma eh. So hanggang kailan ito gagawin? Hanggang kailan ito matatapos? Yun ang problema dito. Yung baril na caliber 40 na ginamit, yun ang issue ng Bureau of Customs. Yung tinatawag naman na pistol caliber carbine or PCC, yung mahaba yun, ito yung klaseng baril na pwedeng balahan ng bala ng 9mm, pwedeng balahan ng bala ng caliber 40, pwede ring balahan ng bala ng caliber 45. Functional na pistol caliber carbine. High powered ito kung ituring. Pero mano pa man yan, low power man yan o high powered firearm, lahat yan nakakamatay. At hindi dapat ma-access ng mga bata na madalas natutukso sa paggawa ng kalokohan. So isa ngayon ang naiwan na masamang bangungot sa nangyaring ito. Ang paaralan ngayon ay punong-puno ng trauma ang mga school personnel at mga estudyante.
Masamang-masama naman ang loob, depressed na depressed, yung mga magulang ng mga batang mga biktima. Yung tatay naman, nung batang namaril, malaki ang kinakaharap na problema. Nalalagay pa sa kanyang alanganin ang kanyang trabaho, maaari pa siyang managot doon sa mga napatay ng kanyang anak, kahit na ang kanyang anak din ay nagpakamatay. Kita mo yan? Kaya itong mga anak na ito, na mga gago, na mga loko-loko, dapat nag-iisip kasi kayo. Na ang ginagawa ninyo, hindi lang kayo magkakaproblema ang iyong mga magulang. Dapat iniisip ninyo yan. Gumagawa kayo ng kalukuhan na walang kaalam-alam ang inyong mga magulang sa inyong pinaggagawa, pero pagka nagproblema, pati magulang damay. Damay pati magulang. Kita mo yan? Wala kasing magulang na nag-uutos na gumawa ka ng krimen. Lahat ng mga magulang, lalo na sabi, mag-aral ka para sa kinabukasan mo. Mag-aral ka. Ito ang baon mo, ito yung mga kailangan mo, sabihin mo, mag-aral ka. Kasi para sa iyo yan. Habang mga buhay pa yung mga magulang, hinahanda kang bata ka para ikaw ay makatayo sa sarili mong mga paa habang tumatakbo ang panahon, pinag-aaral ka. Nang sa pagdating ng panahon, ikaw ay maging produktibong tao, makatayo ka sa sarili mong mga paa. Kasi eventually yung mga magulang, mamamatay din yan, mawawala din yan pagdating ng panahon. Kaya ganun, pinag-aaral kayo. Tapos gagawa lang ng kalokohan. Papasok sa kung ano-anong mga kalokohan na yan. Dapat ito talagang masusing investigasyon. O kaya mga kabataan na lulong sa mga online games, yung mga violent games, kagaya ng Gurbax na yan. Ako, I would like to believe. Ako ay naniniwala. Hindi ito galing sa mga otoridad. Akin lamang ito. Ako'y naniniwala. Ay ang batang yun na gumawa ay biktima ng isang online karahasan na mission. Kagaya ng Gurbax. Pinag-mission siguro yun na itong gagawin mo as your mission dito sa ating platform ng game na yan. Itong gagawin mo. Kasi kung hindi talaga ganon, na may mission siya, bakit kailangan niya i-live? Bakit kailangan niya mag-live habang namamaril, habang gumagawa ng krimen? Normal hindi naman ginagawa yon. Yung mga kriminal nga nagtatago pa nga katapos makagawa ng krimen. Bakit ito magla-live pa habang ginagawa ang krimen? So na aking napag-isip-isip na talagang ito ay binigyan ito ng mission ng kanilang mga loko-lokong mentor. Na ito ang gagawin mo, i-live mo, pumatay ka ng tao, umatake ka, at pagkatapos magpakamatay ka rin. Kaya dapat kita rin namin sa live stream. Kung nakapasa ka ngayon doon sa mission ng iyong mga demonyong mentor, anong silbi pa, patay ka na rin. Wala na. Tawa-tawan lang yung mga gago na yun. Na hindi mo nga siguro kilala yun. Na-meet mo lang sa Facebook sa mga account ng mga bugos din. Diba? Kaya mga bata, mag-iingat kayo dyan sa mga laro-laro na yan. Nahuhook kayo unti-unti. Unti-unti kayong nahuhook sa mga online na yan hanggang hindi na ninyo alam na iba na ang nagdidikta sa iyong utak. Nagiging sunod-sunuran ka na lang. Habang may panahon, umiwas na kayo dyan sa mga online na yan ng mga violent. Maraming mga laro na hindi violent. Umiwas kayo dyan. Ang ibang mga bata kasi nag-i-enjoy sa mga patay-patay, baril-baril dyan sa online na yan. Hindi nila alam na unti-unti silang minamanipulate at napapaikot na ang kanilang utak ng mga manipulator na yan na hanggang sa punto na hindi ka na mag-iisip. Wala ka nang kapas para mag-isip para sa sarili mo. Susunod ka na lang kung ano yung dikta sa'yo ng mga handler mo dyan sa laro na yan. Itong ating usapan sana ay nagbigay ideya sa inyo. Nakakalungkot lang na isa na namang mga bata,
isa na namang karahasan sa paralan ang nangyari. Pero ayun na, wala tayong magagawa, andun na eh. Sayang yung mga bata, sayang ang kinabukasan. Kaya laging tandaan na lang, umiwas sa mga masamang bagay. Umiwas kahit anong masamang bagay. Walang may dudulot ang masamang bagay na mabuti para sa iyo. Isipin lang lagi, siguro, ang laging isipin na lang, gumawa ng kabutihan. Diyan, makakasiguro ka na kapag ikaw ay gumawa ng kabutihan, meron ding babalik sa iyo na kabutihan. Yan na muna ang ating usapan dito sa Istorya Pakaradol. Dito lang yan sa Radyo Abante is JTV.